Maligayang pagdating. Pakinggan at namnamin ang nilalaman, mag-subscribe at i-on ang notifications. Umuwi si David na kinukusot ang mga mata. Ang kanyang jacket ay nakasampay lang sa balikat. Mabigat ang araw na lumipas. Puno ng tensyonadong pagpupulong, mahihigpit na deadline at mainiting trapiko. Unti-unti siyang dinudurog ng paulit-ulit na gawain. Ngunit may isang tahimik na ginhawa sa katiyakang makakauwi siya sa kanyang tahanan. Ang amoy ng bagong lutong pagkain ay humahalimuyak mula sa kusina, yumayakap sa buong kabahayan. Naroon si Claire, may hinahalo sa kaldero, suot ang apron na lagi niyang ginagamit. Isa itong pangkaraniwang eksena sa kanilang dalawa. Pamilyar, halos automatiko. Napangiti siya nang makita ito at kahit hindi nito sinuklian ng parehong ningning sa mga mata, para sa kanya ay natural lang iyon. Mukha itong pagod. Ang buhok niya ay nakatali ng walang ayos, hukot ang tindig, at may anino ng pagod sa kanyang mga mata. Lumapit si David, hinalikan siya sa noo, at tinanong kung kumusta ang araw niya. Isang maikling tango at isang nakakapagod, ang sagot ni Claire. Walang karagdagang detalye. Hindi niya ugaling maging ganito kaikli, ngunit inunawa niya. Lunes kasi. Ang simula ng linggo ay palaging mas mabigat para rin sa kanya. Kumuha siya ng 2 plato at nagsimulang tumulong sa pag-aayos ng mesa. Sinusubukang panatilihin ang tahimik na samahan na kanilang binuo sa paglipas ng panahon. Habang naghahapunan, sinubukan nilang magpanatili ng usapan. Ikinuwento ni David ang tungkol sa bagong proyekto sa trabaho sa isang kasamahan na mapopromote at sa kliyenteng humihingi ng mga absurdong pagbabago sa huling sandali. Nakikinig si Claire, ngunit tila malayo ang isip. Pinaglalaroan niya ang pagkain sa plato, inaayos ang serbilyeta at sumusulyap sa kanyang telepono paminsan-minsan. Nang banggitin niyang naisip niyang magbakasyon ng ilang araw para bisitahin ang kapatid sa Denver, tumango lang si Claire at bumulong na wala siyang planong magpahinga. Sandaling hinawakan ni David ang kanyang tinidor, sinusubukang unawain ang kilos nito, ngunit binitiwan din agad. Inisip niyang baka stress lang. Pagkatapos ng hapunan, siya ang naghugas ng mga plato habang naliligo si Claire. Matagal na tumakbo ang tubig sa banyo, mas matagal kaysa karaniwan. Tinapos ni David ang paglilinis ng kusina at umupo sa sofa. Kinuha niya ang remote control, ngunit hindi nakatuon ang atensyon sa TV. Ang tunog ay nagsilbing panakip lamang sa tahimik na buhawi ng mga kaisipang nagsisimulang mamuo. May bumubulong sa kanyang kalooban na may tensyon sa hangin, ngunit iwinaksi niya ang ideya. Tila ba ang pag-amin sa agam-agam na ito ay pagbubukas ng pinto sa mas malaking sakit at hindi pa siya handa? Lumabas si Claire mula sa banyo na nakasuot ng roba. Dumaan sa tabi niya at sinabing masakit ang ulo niya at maaga siyang matutulog. Sumagot siyang susunod din siya agad. Nang pumasok ito sa kwarto, nanatili muna siya roon, hindi dahil interesado siya sa palabas, kundi dahil kailangan niya ng sandaling pahinga bago harapin ang kamang hinahati ng isang di pangkaraniwang katahimikan. Nang sa wakas ay pumasok siya sa silid, tulog na ito, nakatalikod sa kabilang panig ng kama. Dahan-dahan siyang humiga, tumitig sa kisame sandali, at ipinikit ang mga mata. Sinusubukang itaboy ang anumang hindi komportableng pakiramdam. Sa kalagitnaan ng gabi, nagambala ang kanyang tulog dahil sa matinding pagkauhaw. Bumangon si David at pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Habang dumadaan sa counter, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Bukas ang bag ni Claire. Kakaiba iyon. Si Claire ay metikuloso, halos obsesibo sa kanyang mga gamit. Lagi niyang sinasabing ayaw niyang nagiiwan ng mga bagay na wala sa lugar, lalo na ang kanyang bag. Huminto si David ng ilang segundo. Nagatubili siya, saka lumapit.
Bukas na bukas ang zipper at nakalantad ang laman. Ayaw niyang pakialaman ang privacy nito. Huminga siya ng malalim at yumuko na may intensyong isara lang ito, ngunit may isang piraso ng papel na umangat sa gitna ng mga gamit. Resibo ito. Nakilala niya ang uri ng papel at format. Ganito karaniwan ang mga bill sa restaurant. Binasa niya ang pangalan ng lugar. Hindi niya pa ito narinig kailanman. Tiningnan niya ang petsa, isang kamakailang Biyernes, sa parehong araw na sinabi ni Claire na mayroon siyang meeting na aabutin ng gabi. Naalala niyang nag-message siya rito kung gusto niyang dumaan para bumili ng makakain. Ngunit sumagot itong nag-aayos na sila ng pizza sa opisina. Ang bill, gayunpaman, ay mula sa isang eleganteng restaurant na espesyalista sa French cuisine. At ang oras na nakamarka ay malapit na sa hating gabi. Nanatiling nakatayo si David ng ilang minuto, hawak ang papel. Libu-libong kaisipan ang nag-unahan sa kanyang isip. Sinubukan niyang ipasok ang impormasyong iyon sa isang lohikal na paliwanag. Baka isang business dinner? Baka may nag-imbita mula sa kumpanya para mag-celebrate? Ngunit kilala niya ang kumpanya ni Claire. Isa itong maliit na startup na walang budget para sa mga mamahaling hapunan. Bukod dito, wala itong nabanggit at si Claire ay hindi nagtatago ng mga bagay o iyon ang paniniwala niya. Bumalik siya sa kwarto, dala ang baso ng tubig at ang resibo sa kanyang bulsa. Ayaw niya itong gisingin at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Humiga siya sa tabi nito at nanatiling tahimik. Muli siyang tumingin sa kisame, ngunit ngayon may ibang bigat na sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi nakikita ngunit naroroon. Ang duda ay nagsimulang mamuo, patong-patong. Una bilang isang bulong, pagkatapos ay bilang isang nabubuong katiyakan. Hindi makatulog si David kahit na pagod ang kanyang katawan. Ang dating payapang routine ay nagsisimula ng maging isang kulay-abong espasyo ng kawalan ng tiwala. Ang mga minuto ay dahan-dahang gumapang. Tiningnan niya si Claire na natutulog na nakatalikod sa kanya at nagtaka kung gaano karaming bagay ang hindi niya napansin. Kung ang resibong iyon ay simula pa lamang o isang walang kwentang pagkakamali. Naghahanap siya ng mga argumento sa loob ng sarili. Sinubukan niyang alalahanin ang anumang usapan, anumang komento na maaaring magpaliwanag nito. Ngunit ang tanging dumating ay katahimikan, distansya, at ang alaala ng di pamilyar na restaurant na iyon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinisil ang papel sa kanyang bulsa na parabang sinusubukang kunin ang sagot mula rito. Gumalaw si Claire, humarap sa kabilang panig, muling nakatalikod sa kanya. At naramdaman ni David na may isang bagay din sa pagitan nila ang tumalikod. Walang ingay, humarap siya sa kabilang direksyon at sinubukang magpahinga. Ngunit ang gabing iyon ay hindi na magiging katulad ng iba. Mula noon, lahat ng dating tila matatag ay unti-unti nang nabibitak. Nagising si David na mabigat ang mga mata at ang isip ay umiikot pa rin sa mga tanong na nagpuyat sa kanya hanggang sa unang sinag ng umaga. Ang resibo ay nasa bulsa pa rin ng maong na nakalatag sa tabi ng kama. Alam niyang nandoon ito, ngunit iniiwasan niyang hawakan na parabang isa itong kislap na maaaring magpasiklab ng isang bagay na hindi na maibabalik. Tulog pa si Claire, payapa ang muka, magkakaugnay ang mga kamay sa unan. Sa loob ng ilang minuto, pinagmasdan niya ito. Sinusubukang unawain kung paano ang babaeng ito, na kasama niya sa maraming taon ng buhay, ay maaaring magdulot ng ganitong uri ng pakiramdam sa loob niya. Hindi ito galit. Mas malapit ito sa mapait na pagkalito. Papunta sa trabaho, nakatitig si David sa trapiko nang hindi nakikinig sa radyo at hindi pinapansin ang mga busina. Nasa ibang lugar ang kanyang isip. Binalikan niya ang mga nakaraang sandali. Sinimulan niyang pagtagpi-tagpiin ang mga nakalimutang piraso. Mga gabing umuuwi si Claire ng late at sinasabing humaba ang meeting.
Mga pagkakataong tumutunog ang telepono nito at hindi sinasagot na sinasabing tungkol sa trabaho, mga madaliang mensahe na binubura pagkatapos basahin. Laging may mga paliwanag, laging natural na ibinibigay. Ngunit ngayon, lahat ng ito ay tila masyadong magkakatugma, tulad ng mga hiwalay na piraso na kapag pinagdugtong ay bumubuo ng isang hindi kaaya-ayang larawan. Habang nagkakape, nag-iisa siyang nakaupo sa cafeteria ng kumpanya. Nag-uusap ang kanyang mga kasamahan tungkol sa soccer, mga bagong serye, at mga promotion. Halos hindi niya sila naririnig. Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang website ng restaurant. Nakita niya ang mga larawan ng lugar, ang menu, ang mga presyo. Isa itong romantiko at pribadong lugar na may fixed menu para sa dalawa. Ang pangunahing putahe sa gabing iyon sa resibo ay may kasamang alak na hindi kailanman nagpakita ng interes si Claire. At kung business dinner iyon, bakit itatago? Bakit hindi babanggitin? Masyadong kakaiba. Sa hapon, nang mag-message siya rito kung gusto nilang maghapunan ng magkasama, mabilis na sumagot si Claire na pagod siya at gusto lang magpahinga. Hindi na siya nagpumilit. Ang sagot ay halos tila nakahanda na para bang nasa dulo na ng kanyang mga daliri. Nagpasya siyang huwag munang banggitin ang resibo. Gusto pa niyang mag-obserba. Unawain kung ito ay isang hiwalay na insidente o salamin ng isang bagay na mas malaki, mas malalim. Isinantabi niya ang mga katiyakan at sinimulang tingnan ang mga susunod na araw gamit ang mga mata ng isang taong naghahanap ng isang bagay na umiiwas sa kanya. Unti-unti nagsimula siyang makapansin ng iba pang mga senyales. Si Claire na dati iniiwan ng telepono sa mesa sa sala habang nanonood ng pelikula o nag-uusap, ngayon ay laging malapit dito kahit na habang naliligo. Laging nakasilent ang ringtone at nawawala ang mga notification sa screen. Isang umaga, habang nag-aayos ito sa kwarto, dumaan si David sa sala at nakita ang teleponong nag-vibrate. Ang pangalan sa screen ay Julia Office. Ngunit ang ekspresyon ni Claire nang kunin ang aparato ay masyadong mabilis para sa isang taong may kausap lang tungkol sa trabaho. Lumayo ito, sumagot ng mahina, at pagkatapos ay bumalik na nakangiti na may parehong pagod na hitsura tulad ng dati. Ang isa pang detalye na nakakuha ng kanyang pansin ay ang paraan ng pananamit nito kamakailan. Laging banidosa si Claire, ngunit ngayon ay tila mas binibigyan niya ng pansin ng mga damit na matagal nang hindi nagagalaw. Ang mga pabangong nakatago ng ilang buwan ay muling ginagamit. Ang mga lipstick na sinabi niyang iniipon niya para sa mga espesyal na okasyon ay nagsimulang lumitaw sa mga ordinaryong araw ng trabaho. Sa unang pagkakataon, hindi gaanong pinansin ni David. Sa pangalawang pagkakataon, nagsimula siyang magdugtong-dugtong. At sa pangatlong pagkakataon, napagtanto niyang mas madalas na lumalabas si Claire kaysa karaniwan na sinasabing may mga event, meeting, at informal dinner sa kumpanya. Ngunit walang talaan ng mga ito sa social media ng kumpanya o pagbanggit mula sa iilang katrabaho nito na kilala niya. Isang gabi, nang umalis ito at sinabing may meeting siya sa mga investor, nag-alok si David na ihatid siya. Tumanggi ito, sinabing mayroon na siyang kasabay na katrabaho. Nagpaalam siya na may halik sa noo, nagpapanggap na normal ang lahat. Hinintay niya itong umalis, nagbilang hanggang 60 at tinawagan ang telepono ng katrabaho. Nagring ito, nagring, at dumiretso sa voicemail. Pamilyar ang pangalan, ngunit gumuho na ang tiwala. Para siyang nanonood ng isang dula kung saan lahat ng tauhan ay may itinatago. Nang gabing iyon, hindi natulog si David. Gising siyang nakatitig sa kisame, iniisip kung gaano na siya katagal niloloko. Kung niloloko nga ba siya. Noon niya napagdesisyon ng buksan ang tracking app na ginagamit nila para magbahagi ng lokasyon para sa mga praktikal na layunin tulad ng kapag naglalakbay o kapag late ang isa sa kanila. Nang subukan niyang hanapin si Claire, nakita niya ang mensahe, Location Disabled. Ito ang unang pagkakataon.
Nakaramdam siya ng paninikip sa kanyang tiyan. Sinubukan niyang i-refresh, lumabas sa app, binuksan muli. Wala. Tulad ng isang taong natalisod sa sariling bahay sa gitna ng kadiliman, naligaw si David. Ang kilos na yon ay sinadya. I-disable mo lang ito kapag ayaw mong matagpuan. Imposibleng ipangatwiran ito bilang pagkalimot o teknikal na pagkakamali. Isa itong pagpili. Inilagay niya ang telepono sa kanyang bulsa, tumingin sa paligid ng silid, at naramdaman na ang bahay na tinitirhan niya ay nagiging isang kakaibang lugar. Ito ang parehong kisame, parehong muebles, parehong pamilyar na amoy, ngunit may isang bagay na hindi nakikita na gumagalaw sa mga silid na iyon. Isang bagay na sumisira sa tiwala sa maliliit na kilos, sa mga aksyon na dating hindi napapansin. Bumangon si David mula sa kama, pumunta sa sala, umupo sa sofa at nanatili roon ng ilang oras. Dahan-dahang tumiktak ang orasan. Ang katahimikan ng bahay ay lalo lamang nagpalakas sa pakiramdam na nag-iisa kasama ang mga kaisipang hindi tumitigil sa pagdami. Sinimulan niyang tanungin ang sarili, hindi tungkol sa kanya, kundi tungkol sa sarili, kung gaano siya naging bulag o marahil ay masyadong abala lang. Akala niya kilala niya si Claire, na normal lang ang mga pagkakaiba sa araw-araw, na ang distansya ay nagmumula sa routine, pagod, buhay adulto. Ngunit doon, na may kumikirot na ulo at tuyong lalamunan, napagtanto niya na ang pag-ibig na ibinuhos niya sa loob ng maraming taon ay maaaring natastas ng hindi man lang niya namamalayan. Ang tiwala, na hanggang noon ay buo, ay nabibitak na ngayon mula sa loob. Kinabukasan, nagising siya bago ito. Naghanda siya ng kape at iniwan ang tasa sa counter. Wala siyang sinabi o nagtanong. Pinagmasdan niya ito habang nag-aayos, nakikipag-usap ng natural, at umiinom ng kape na parabang maayos ang lahat. Napansin ni David ang pag-arte, at ngayon higit kailanman, kailangan niyang humanap ng paraan upang maunawaan kung ano ang nangyayari nang hindi nagmamadali. Malinaw na hindi na sapat ang mga salita. Panahon na upang maghanap ng mga sagot na hindi inilalantad ng kanyang mga mata, at ang landas na pinili niyang sundan ay magiging tiyak. Ginugol ni David ang mga sumunod na araw na may hindi komportableng katahimikan sa loob ng kanyang dibdib, ang uri ng katahimikan na mas masakit kaysa sa mga sigaw. Wala siyang sinasabi, ngunit bawat galaw ni Claire ay maingat niyang itinatala. Nagkukwento ito tungkol sa araw niya, nakikinig siya. Binabanggit niya ang mga meeting, isinasaulo niya ang mga oras. May distansya sa pagitan nila, ngunit hindi hayagan. Ito ay isang uri ng pagkukunwari na nakabalat kayo bilang routine. Ngunit ngayon, na may matalas na mga mata, nakita ni David ang mga pagkakamali. Maliliit na butas sa kanyang salaysay. Mga simpleng kontradiksyon na dati hindi napapansin ay bumubuo ngayon ng isang landas na mahirap balewalain. Isa sa mga pinakamalinaw na detalye ay lumitaw sa isang kaswal na usapan nang banggitin ni Claire ang tanghalian kasama ang isang katrabaho. Kilala niya ito, at nagkita na rin sila sa isang party ng kumpanya noong nakaraang taon. Kalmadong nag-message si David sa katrabahong iyon, gamit ang kung anong dahilan para magsimula ng usapan. At sa gitna ng palitan, kaswal niyang binanggit ang tungkol sa tanghalian na di umano'y naganap. Mabilis na dumating ang sagot. Anong pananghalian? Napatigil si David sandali. Walang galit, isang katiyakan lamang na lalong lumalakas sa bawat araw. Dahil nakadisable ang location ng telepono nito, napagtanto niyang kailangan niyang humanap ng ibang paraan. Nagpasya siyang mag-install ng tracker sa kotse ni Claire. Maliit ito, diskreto, at sino mang walang kasanayan ay hindi ito mapapansin. Ginawa niya ito isang umaga nang magmadali itong umalis para sa isang meeting. Kalmado niyang sinundan ang ruta nito, hinayaan itong lumiko sa kanto, at sa loob ng wala pang 2 minuto, inilagay ang aparato sa likurang bumper.
Umuwi siyang pinagpapawisan ng mga kamay kahit walang ginawang anumang pagsisikap. Ito ang bigat ng kahulugan nito. Sa buong araw, pinanatili niyang bukas ang tracking app sa kanyang telepono. Dumaan ang kotse nito sa mga karaniwang lugar, opisina, botika, supermarket, walang nakakaalarma. Ngunit alam ni David na hindi agad lilitaw ang hinahanap niya. Kailangan niyang maghintay. Ang mga sumunod na araw ay magkakatulad na parabang nararamdaman ni Claire na siya ay inoobserbahan hanggang isang Huwebes ng gabi. Umuwi itong nagsasabing magkakaroon ng mas mahabang meeting kasama ang team. Baka doon na sila mag-order ng hapunan dahil rerepasuhin nila ang mga quarterly goals. Nakinig lang si David. Binigyan niya ito ng halik sa pisngi, binati ng good luck, at sinabing mananatili siya sa bahay para tapusin ang ilang report. Pagkaalis nito, kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang app. Umalis ang kotse sa garahe, tinahak ang karaniwang ruta patungo sa downtown, ngunit sa halip na huminto malapit sa gusali ng kumpanya, lumayo pa ito. Huminto ang tuldok sa mapa sa isang address na hindi niya agad nakilala. Inilagay niya ang pangalan ng kalye sa navigator. Isa itong hotel, diskreto, ngunit may magagandang review. Ilang segundo siyang nakatitig sa screen. Huminga siya ng malalim, isinuot ang kanyang jacket at umalis ng walang sinasabi. Sa daan, ang kanyang puso'y tila wala sa kumpas. Binalikan ng kanyang isip ang bawat usapan, bawat ngiti nito sa mga nakaraang araw. Para siyang nanonood ng pelikula, ngunit sa totoong oras at ang script ay gumuho sa harap mismo ng kanyang mga mata. Nang pumarada siya malapit sa hotel, pinatay niya ang makina ng kotse ng ilang minuto. Tiningnan niya ang pasukan, ang mga taong dumadaan, ngunit wala si Claire, hindi pa. Kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag. Sumagot ang boses nito na may halong pagmamadali. "Hi love, nasa meeting ako. Pwede ba kitang tawagan mamaya?" Pinanatili ni David ang kalmadong tono. Sinabi niyang napadaan siya malapit sa building nila, na nagpasya siyang sorpresahin ito ng mga bulaklak at tsokolate, at mayroon siyang magandang balita. Nagatubili si Claire ng isang segundo, na para bang kinakalkula ang kanyang sagot. Sinabi niyang malayo pa matapos ang meeting at mas mabuting umuwi na lang siya. Sumagot siya ng dahan-dahan na hindi niya alintana ang paghihintay. Katahimikan, sapat na katagalan, para magbunyag ng higit pa sa anumang salita. Sinabi nitong kailangan na niyang ibaba ang tawag at nangakong tatawag muli sa loob ng ilang minuto. Nanatiling nakaupo si David, pinagmamasdan ng pasukan ng hotel. Eksaktong 4 na minuto ang lumipas, nakita niyang bumukas ang pinto. Nagmamadaling lumabas si Claire, inaayos ang bag sa balikat na may alertong ekspresyon. Tumingin ito sa magkabilang panig na parang natatakot na makita. Nang sa wakas ay makita siya nitong nakasandal sa kotse, nakakrus ang mga braso, natigilan ito. Nanlaki ang mga mata, isang ekspresyong hindi mabasa. Sa likod niya lumitaw ang isang lalaki. Nakasuot ito ng formal na damit, hawak ang susi ng kotse, at nang mapansin ang tensyon sa mukha ni Claire, huminto rin. Tumingin ito kay David at pagkatapos ay sa kanya. Bago pa man ito makapagsalita, biglang humarap si Claire at mabilis na humakbang patungo sa kanyang asawa. Sinubukan niyang bumulong ng paliwanag, ngunit naipit ang mga salita. Hindi naging agresibo si David. Tinitigan niya lang silang dalawa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang patalim. Binuksan ni Claire ang kanyang bibig, ngunit itinaas ni David ang kanyang kamay, senyales na hindi na niya kailangang magsalita. Sinasabi ng kanyang mga mata ang lahat ng kailangan nitong maunawaan. Sinubukan nitong hawakan ang kanyang braso. Umiwas siya. Simple niyang sinabi na alam na niya ngayon kung saan ginugugol ang kanyang mga gabi ng meeting. Tumalikod siya, sumakay sa kotse, at umalis. Ang lalaki, na nakatayo pa rin sa sidewalk, ay pinanood ang lahat ng ito na may halatang ekspresyon ng pagkailang. Walang pakialam si David sa kanya.
Isa lang siyang piyesa sa mas malaking eksena. Ang tunay na masakit ay ang pagtingin kay Claire at mapagtantong ang mukhang iyon ay nagsinungaling ng hindi nanginginig. Na ang mga kamay na dating nagpapakalma sa kanya ay nagtatago na ngayon ng mga lihim. Umalis si David sa hotel nang hindi nagmamadali. Habang nagmamaneho sa mga kalye na medyo maluwag pa, naramdaman niyang may nabasag sa loob niya, ngunit kasabay nito, may iba namang nagsisimulang gumising. Hindi pa niya alam kung ano iyon, ngunit binaligtad ng gabing iyon ang lahat. Ang mukha ni Claire, ang gulat sa kanyang mga mata, ang presensya ng ibang lalaki, lahat ay naghalo-halo ng sakit, galit, at isang kakaibang pakiramdam ng paglaya. Walang tigil na tumutunog ang telepono. Siya yon. Mga mensahe, tawag, voice notes na sunod-sunod na dumarating. Nakikita ni David ang pangalan nito na umiilaw sa screen, ngunit hindi siya sumasagot. Wala nang dapat pakinggan. Ang kailangang sabihin ay nasa ilalim na ng mga pangyayari sa silid ng hotel na iyon. Dumiretso siya sa isang simple ngunit malinis na hotel kung saan siya tumuloy para sa trabaho ilang taon na ang nakalipas. Humingi siya ng isang silid, isinara ang pinto, at ibinagsak ang kanyang telepono sa mesa. Matagal siyang naligo at bumagsak sa kama. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, hindi na niya kailangang magpanggap. Hindi naging mahimbing ang kanyang tulog, nagigising paminsan-minsan, naaalala ang eksena noong nakaraang gabi na parabang isang bukas na sugat na sinusundot bawat oras. Ngunit sa gitna ng sakit, may isang bagong bagay na nagsimulang lumitaw. Isang lumang kaisipan, halos nakalimutan na, isang pangarap. Sa madaling araw, lumabas si David sa silid at dumiretso sa bahay. Hindi niya alam kung nandoon si Claire o kung pumasok na ito sa trabaho, ngunit pagpasok niya, nakita niya itong nakaupo sa sahig ng sala, namamaga ang mukha sa kaiiyak. Suot pa rin niya ang damit mula kagabi. Nang makita siya nito, bigla itong tumayo. Lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay na para bang sinusubukang pigilan ang lahat na gumuho ng tuluyan. Patawarin mo ako, pakiusap. Naligaw ako ng landas. Naging makasarili ako. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa pero mahal kita. Sumpaman, mahal kita. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Nanginginig ang kanyang boses. Tila tunay siyang nagsisisi, ngunit para kay David, hindi na iyon sapat. Dahan-dahan niyang hinila ang kanyang mga kamay, umatras ng marahan. Tumingin siya sa paligid at sinabi ang isang bagay na hindi niya inaasahang maririnig. Alam mo ba kung anong idinulot sa akin ng gabing yon? Ginising ako nito. Ipinaalala nito sa akin ang isang bagay na matagal ko nang ibinaon sa limot. Napatingin si Claire sa kanya. Nalilito habang namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Nagpatuloy si David. Bago kita makilala, ang plano ko ay manirahan sa tabi ng dagat sa Mexico. Ang gusto ko lang ay kapayapaan, simpleng buhay. Ang buhangin sa pagitan ng aking mga daliri sa paa. Pero dumating ang totoong buhay, ang mga bayarin, ang mga luho, at nakontento ako hanggang sa tuluyan ko nang makalimutan kung sino ako. Sinubukan niyang sumingit, ngunit mariing itinaas ni David ang kanyang kamay. Niloko mo ako, at sobrang sakit noon para sa akin. Pero binuhay din nito ang isang bagay sa loob ko na matagal nang patay. At ngayon, malinaw sa akin na ayoko nang mabuhay sa ganitong bersyon ng buhay ko. Lumapit si Claire. Nanginginig ang boses. Sinasabi mo bang sinusukuan mo na ang lahat? Ang kwento natin? Tinitigan siya ni David ng diretso sa mga mata. Sa kwento natin, ikaw ang unang sumuko. Hindi na siya nagsayang ng oras. Kinuha niya ang telepono, hinanap ang numero ng abogadong nabanggit ng isang kasamahan noon at tinawagan ito sa harap mismo ni Claire. Magandang hapon po, attorney. Si David Miller po ito. May malubhang nangyari.
Kailangan kong simulan ang proseso ng diborsyo dahil ito sa panloloko at gusto kong ayusin ito ng malinaw at walang pagkaantala. Napatigil si Claire, hindi makagalaw. Sunod-sunod ang pag-agos ng kanyang mga luha, ngunit hindi na siya tiningnan pa ni David. Nang matapos ang tawag, lumabas siya ng kwarto nang may matatag na mga hakbang. Sa mga sumunod na araw, tumuloy si David sa isang hotel malapit sa kanyang trabaho. Iniiwasan niyang kausapin si Claire at nakikipag-ugnayan lamang kung kinakailangan para sa mga legal na usapin. Sa bawat araw na lumilipas, gumaan ang kanyang pakiramdam na para bang sa wakas ay nakahinga siya ng malalim matapos ang maraming taong pagpipigil ng hininga. Naging mabilis ang proseso. Hindi na tumutol si Claire. Marahil dahil sa konsensya o marahil dahil naunawaan niyang mas malaki ang nawala sa kanya kaysa sa inaakala niya. At nang dumating ang mga papeles na nagpapatunay na opisyal na silang hiwalay, ginawa ni David ang kanyang pinal na desisyon. Nag-resign siya sa kanyang trabaho. Ibinenta niya ang bahay na kanilang pinagsamahan. Inalis niya ang lahat ng bagay na nag-uugnay sa kanya sa dating buhay. Gamit ang naipong pera sa loob ng maraming taon, bumili siya ng one-way ticket papuntang Mexico. Nagrenta siya ng isang maliit na bahay na nakaharap sa dagat sa isang tahimik na nayon, kung saan nagsisimula ang mga araw sa tunog ng alon at nagtatapos sa maalat na hanging pumapasok sa bintana. Patuloy na nagpadala ng mensahe si Claire. Ang iba'y puno ng pananabik, ang iba naman ay puno ng pagsisisi. Sinabi niyang nagte-therapy siya, na mahal pa rin niya si David, at gusto niyang buuin muli ang lahat. Ngunit si David, na nasa malayo na, ay tinitingnan lang ang pagdating ng mga text at hinahayaan itong hindi sinasagot. Nasa ibang lugar na siya, sa isip, sa pisikal at emosyonal na payapa. Sa paglipas ng panahon, tumigil din ang mga mensahe. Sumuko na siya dahil naunawaan niyang wala nang balikan. Ang lalaking dati niyang kilala ay bahagi na ng nakaraan. Ang David na ngayon ay naglalakad ng nakayapak sa buhanginan ay isang buong tao na muling natuklasan ng kalayaan, na ipinagpalit ang isang komportableng buhay para sa isang tunay na buhay. At naunawaan na minsan, ang sakit ang tanging posibleng daan upang magising kung sino talaga tayo. Salamat sa panonood ng video. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi mahuli sa anumang updates. Hanggang sa muli.